So let's make a user interface for our seller information. So first, let's add a label here. Let's resize our form. Then we will rename the label into salary ID. Then we'll add a text box right beside our label, and we'll just rename our text box into salary txt salary ID. Then let's add another label, label 2, and we'll rename the label um, employee ID. Name the label employee ID. Then add another text box right beside here. Then we'll name our text box into txt employee ID. But before we will make all of these salary ID, we'll just and other features with text box. Let's add first our grid, data grid view here. So let's just resize it, and after that let's click the little arrow here. Then let's add column. Column 1, we will just put salary ID. Add, I mean salary ID. Then what's up? Let's add one more column for the employee ID. I forgot employee ID there. Hi. Then close. Okay. So after that,
we will add some buttons. The buttons. And then here, then we'll name the button into, forgot what it is, insert. Then it says insert btn. So sorry. Then another button, search btn. Then name, the last button is the then. So let's continue the features here, like this one. So I will just cut the video so that it will not take much time. So let's continue our kuan guys. So mo ni ako na-come up nga GUI guys. Ako ra siya gi-forward para di mag-take much time. So ni kanin consist of iyahang mga details din yang text box ug iyang grid ug ang tari siya buttons. So first ang magpa-insert sa ato ang mga data nga input tong ano. So mo ni ang code guys. Ara depende ra na sa diskarte ninyo ang inyong pag-code niya kay kanang kani siya ako lang giging aning style para kanang dali ra mabasa gitag sa tagsa nako nga nagipang declare nako ang ilang ang mga each text box, yeah, that text gisud nako siya sa row nga variable. So nagamit ra kog method re nga that add silbi i-add na to sa row ang mga kuan sa grid ang katong mga row kani mao man sila ang mga nasa ang sud sa row. Then gi-declare na ko sa data grid view 1 which is ang ato ang grid nga kani data grid view 1 mao man siya. Then
moto nga atong gikuan diri nga ang rows i-add tanan para mausara sila dili na wala na redundancy. Then gamit sa tag clear diri para ang atong text box dayon guman na tag insert is kanang ma-clear siya. So yung ma-click na tag insert button, ma-add sila sa rows then ma-clear siya. So next is ang search button. So diri sa search, so mo sad ni ang code sa ato ang update button I mean tara day ng search button no. So if ang value nga selected is kanang ysod, so mo siya ang matruho siya, so ma-display siya sa data grid view 1 mo na ma-search na to. Then ang ato ang code diri sa update button, ang mga ato ang mga variables lisdan na to siya bag-o nga input, so that dire na siya new nga data. So ang ato ang last is delete button mo ni ang code. So gagamit ra gyapon ta diri og rows.remove, mura sa siya parehara sila met pamaagi sa search, kaso lang ang search is display, but ang ato ang delete button is rows.remove. So show message dayon nga successfully deleted. So ato i-try ang ato ang code. So ang sa atong lang sa ID 1 2 3, then to ID 2 1, try name Ryan, number tingnan takaan, bank China Bank, then basic salary 1,000, bonus 100, their salary 100, then 45. Napasensya na din mo ni guys, wala siya na-appeal na ko og bold guys, kay tungod sa dali-dali. 200 ay 250 lang. Yung total salary is 500. So ito na siyang i-insert. Ganara. Then atong ang pag-search guys is mag-base mo siya sa salary ID, kay mo man atong gihimo ang basean para maka-search ta. So ang atong i-point ay ang iyang salary ID 1 2 3. Then research na to. Ma-highlight sila tanan. Then if ato ang i-update ang i-update ang iyang payment mode is GCash. Is update na to. Nahimo na siyang GCash. Then I search na to ang ID na sad niya ato i-delete. Successfully deleted. So mao ra to siya guys. Thank you.